Shoutout po muna tayo kay Kaladwad Morins, John Angel, Cyril D. Rida Tangunan, Spencer Quito, Brian Placidis, Nunet Peralta, Roy Riveral, and RJ Neri Vlog. Salamat po sa wala ninyong sawang pagsuporta sa ating YouTube channel. Okay, kung nagustuhan po ninyo ang video natin, paki-like and subscribe naman po at huwag niyong kalimutan ang pag-click sa notification bell para palagi kang updated sa mga video natin. Tara na sa bago nating topiko. Hello guys, nice ko pong ipaalam po sa inyo na ang bagong upgrade ni Pixie. Okay, ang latest niya po ay pina-install ko po sa kanya itong set ng throttle body 32mm at saka yung manifold kasama yung gasket niya. Tapos mayroon din siyang 15 teeth na sprocket, okay? At saka bumili ako ng pulley set. Tinawag ko ito na Tanakon Hongtong pulley set kasi po doon po ako bumili sa kanya, okay? So, hindi ko alam kung saan siya bumili nito. So, tatawagan natin na Tanakon Hongtong pulley set with 9 and 11 grams. Okay? Ito po ang combination ng kanyang roller weight. At saka po, nagpalit na din po ako ng fuel injector na naging 180cc na ang fuel injector niya with 8 holes. 8 po ang buho nito. Okay? At saka ito naman, bumili din ako kasi setong pulley set ni Tanakon Hongtong na mayroon siyang 9 and 11 grams. Tapos mayroon din siyang center spring and clutch spring. Doon din sa kanya binili. Tapos tinanong ko siya kung magkano ba ang RPM nito. Sinabi niya, bawal daw sabihin kasi po ito po ang kanilang secret recipe sa racing. So, hindi po natin siya mapipilit po. So, naglagay din ako ng clutch bell, lighten na po. So, mas magaan ito kayo sa stock. At saka, alam nyo naman na nilagyan ko itong si Pixie ng GT7 version 2 na boost coil para po sa hatak niya at saka arangkada. Tapos with set na to siya na tinatawag na push rail. Yun pong lagayan po ng fuel injector na bibigay ng magandang pag-supply ng gasolina po. At saka ang last niyang upgrade po ay itong tinatawag natin na pipe neck or elbow. Okay po? So, yun lahat po ang mga upgrades ni Pixie. At saka sabi ng nag-install na si Tanakon Hongtong ay aabot ng 150 plus kph po ang takbo nitong motor natin. Pero sa akin, hindi ko yan kayang abutin. Kayang-kaya sa motor, hindi ko kayang abutin dahil po wala namang mahabang daan dito at saka may daan, hindi lang siya mahaba. Tapos paakyat pababa at saka paliko. Wala talagang straight or sa Ilonggo pa. Waay gidya sang tadlong balangadalan how. So ang naka-intonses pa nito ay traffic po dito. So hindi talaga natin matest itong 150 plus kph na sinasabi po ni Tanakon Hongtong. Pero kung gusto nyong malaman po, pwede mo pong bisitahin yung FB ni Tanakon Hongtong. Ay type nyo lang kung mabasa mo yung pangalan. So, uulitin ko, ang latest na upgrade po ni Pixie ay itong throttle body 32mm, manifold
kasama na yung gasket niya at saka yung 15 teeth na sprocket. At saka bumili ako ng set na tinatawag kong Tanakon Hongtong pulley set. Mayroon siyang 9 and 11 grams at saka center spring and clutch spring. Ang sinasabi niya na itong center spring at clutch spring ay hindi pwedeng sabihin iyong RPM niya kasi secret recipe daw sa mga racing. At saka itong 9 and 11 grams, ito daw ang formula ng 150 plus kph. So, hindi pwedeng palitan to. Baka mag-iba yung hatak at saka takbo ng motor. Mayroon din akong nilagay na fuel injector, 180 cc at 8 po ang buho nito or 8 holes. Okay, kasama na po na nilagay ko itong GT7 version 2 na boost coil at saka yung push rail. Okay? Bumili din ako ng clutch clutch bell na lighten, mas magaan po kaysa stock. At saka ang last po ay yung pipe neck or elbow. Ito lahat po ang mga bagong upgrade ni Pixie. At saka kayang-kaya niyang takbuhin po ang 150 plus kph kung mayroon lang sanang mahabang daan dito na straight na walang pataas pababa, walang pataas pababa at saka hindi traffic. So, i-test natin to. So makikita niyo din ang resulta. Yan po ang kaganapan natin ngayon. Salamat po. Guys, ito pala yung ipapalit niya. Ito, center spring, clutch spring. Ito yung sinasabi niya na anong tawag nito? Fuel injector. 50 na gear or sprocket, 6160. At itong set niya, set ng pulley set. Tapos ang nilagay niya guys is Yamaha 9 grams at saka 9 grams at saka ano to, 11 grams. 9 at saka 11. At saka ito pa, yung throttle body, manifold. Iyon. At saka itong anong tawag nito. So, tingnan natin kung anong magagawa nito. Okay po. Ayun guys, pinapalitan na ng 32mm yung throttle body. Ito guys, tinanggal na niya. Tatanggalin na niya yung throttle body at saka kukunin niya dyan. Hello guys, nandito naman po ako, ang inyong lingkod, Teriso Junior Chuwarbal. Tapos ngayon po ay mayroon tayong very special episode. Bakit po? Ating i-feature ngayon ang product ni Mr. Tanakon Hongtong. Okay? Ito po yung niya, yung shop niya. Hindi ito shop talaga kasi ito sila ay gumagawa sila ng mga nagre-racing ang mga to guys. Sa alam mo ba kung anong speed nito? Sabi niya 150 kph. Ito guys. Ito yung nakikita ninyo sa mga sa FB na pinopost niya. At ito namang sa akin ngayon po, itong si Pixie ay nilagyan na ng upgrades. Okay? Now, nag-asa ko kay Tanakon. Ito din yung kay Tanakon na palagi niyang pinopost sa FB. Ito yung sa kanya. Ito yung sticker niya. At saka binigyan ako ng 2.
Bumalik kaya ako dito kasi nagustuhan ko yung ano niya, yung sit up kay Pixie. Very, very fast. Just imagine guys, 150 plus kipiits na si Pixie ngayon. Ngayon, ay nag-ask ako sa kanya na ipakita ang lahat yung products na nilagay doon ka Pixie, except na lang doon sa pipe kasi mayroon na ako. Pero ito ha, ipakita ko sa kanyo. Okay, ito po. So guys, isa-isahin natin. Ito, ang sabi niya sa akin ay kung kukuha kayo nito, ito talaga ang kumplito na sit-up na kung gusto kang bumilis yung takbo ng motor mo. Okay, tanungin muna natin, Mr. Tanakon. Ito po si Tanakon. Ito yung magaling King Mac Mac. Okay. Kap, ani Kap, Injector. injector lago CC เท่าไหร่ 150 75 175 175 cc. Okay. Now, ito yung tinatawag na intake. Tapos, ito yung nilagay niya kay Pixie din. Ito, 15 teeth or sprocket PCX. At mayroon siyang, very light guys, yung ano niya, yung clutch bell. Mayroon din siyang clutch lining. At ito yung tinatawag natin na, I forgot the name. What is this? This is manifold, yeah? And this is, enchantment. I forgot the name. This is for... Anyway, guys. Oh, come on. Anyway, I will show you in the link. And this is the complete pulley set na pang-upgrade talaga. You forgot the ruler rate. Yeah. Okay. This one. Tapos, mayroon siyang center spring. Mayroon din siyang clutch spring. Kumplitong-kumplito. Itong intake at saka yung exhaust. Yung intake niya, guys, hindi ko mabasa kasi pasatay. Pasatay po. I forgot the name with this one. Manifold fuel injector. This one. Oh my goodness. I forgot the name. Anyway, guys, ang nilalagay pala ni Tanakon dito ay hindi yung sa Honda. Ito po, Yamaha. Ani, 13 ha? Yes. 13. What grams did you put mine? It gear. This one is 10, 11 and 13 ha? But for me, you put 9 and 11, yeah? Yes. Slap. Die. Side up. Chai dai. Another sit up, Alaya. 10 and 13, ha? Yes. Dai, ha? Die. Okay, so ito po ang nilalagay niya. Yamaha yung brand. But you can put also PCX brand, ba? Yes. Oh, so walang problema po. Basta ang ilagay nyo ay kumplito. Ani, Chalaya. Lim. แหม่สัตว์ ดินเด้งอะไรวะ Basta tayo piwalay. เรือนลินเล่ง Hindi ko alam din. Pero guys, ilagay ko yan sa ano ha. Ito lahat ay ano niya ng 16,000 yung ano niya, yung set niya. Pero ibibigay niya sa akin ng how much? 13,000 ya? Yes. Okay, so bibigyan tayo ng discount. So malaki na yung
baba nito. So, guys, kung gusto nyong makita ang performance, ipakita ko yung kay Pixie. Ititest ko 'yan. Okay po, guys. May nakalimutan ako. Tinanong ko kasi siya kung bakit niya hindi binalik yung manifold ko at saka itong anong tawag nito, nakalimutan ko. Kaya nga pala hindi niya binalik, kaya ang term nila dito ay tinatawag na salap. So, it means, sa English yan, exchange. So, pag dyan sa Pilipinas, bumili kayo dito, galing sa akin po, so, hindi kayo maka-exchange. So, nagtaas yung presyo kasi hindi na salap. So, hindi ka na maka-exchange kasi nandyan ka sa Pinas eh. So, ang price niya ngayon po ay nagiging 15,000 to 16,000 na. So, magkano na yan sa piso? Parang mga 40,000 na yata. Okay po, so masyadong mahal guys, pero tingnan mo naman yung kumplito ka na. Kumplito ka na sa upgrades mo. Okay? Wala ka nang hanapin pa at pwede ka nang makapang-racing nito. Ani ka pin-racing, saba? Yes. Tingnan mo, sabi niya, pang-racing talaga. Guys, baka i-blame nyo ako ha. Hindi po ako nagpo-promote na mag-racing ka. Pwede kang mag-racing nito, pero hindi ko sinasabi na mag-racing ka. Iba yun na nasa sayo na yan. Kasi po, ang sit-up na ito ay aabot ka talaga ng 150 plus. Tsaba? 150 plus kph. Lago, alay pa, what do you call that? Aerodynamic. Kailangan nakaupo ka guys. Pero nasubukan ko na to si Pixie, 130, 140. Hindi pa ako nakaupo. Medyo nakayuko ng kunti pero hindi talaga ako umupo. Hindi ako komportable eh. So, ang bilis talaga. So, mag-ingat kayo dito. Tapos, ang advice ko dito ay mag-upgrade ka na rin ng disc brake mo. Kaya nga, si Pixie ngayon ay hinahanapan ko na ng budget para sa disc brake niya. Thank you very much, Thank you. Mr. Tanakon Hongtong. So, kung mag-order kayo, sabihin nyo lang sa akin, punta ako dito, bibilhin ko, ipadala ko sa inyo. Tapos, wala nang makahabol sa iyo ng ibang PCX dyan. Okay po! Ngayon po, itest natin yung performance ni Pixie na naka-install na sa kanya ay yung marami yung binago yung kay Tanakon Hongto na na pulley set at saka nag-upgrade na ako ng throttle body 32mm. Hello. 32mm po yung niya, yung laki ng butas niya at saka yung manifold at saka nag-upgrade na din ako ng fuel injector, nagiging 180cc na po yung fuel injector niya para mag-supply talaga ng insaktong gasolina. Kasi nung naglagay ako ng 14 teeth ay pag umabot ng 16 ay ang tagal niyang tumaas pa, parang nagstay pa siya ng matagal doon. Kailangan talagang makaboilo pa. Pero ito, nako po, 15 teeth na sprocket na ang nilagay ko dito. Throttle body na 32mm, manifold 180cc yung fuel injector, at saka yung pinalitan yung PPK na pulley set, at yung bula naman na nilagay po dito ay ay 3 pirasong 9 grams at saka 3 pirasong 11 grams. At saka guys, nagpalit na din ako ng center spring at saka
clutch spring. Ang problema po ay hindi nila sinasabi yung sekreto kasi secret recipe daw to ng mga racing dito sa Thailand. Kaya maghahanap ako ng ibang mga center spring at clutch spring. Hanapin ko itong sit-up na to na magkapareho, ayun na. Pero matagalan pa siguro tayo. Pero ito po ang perfect na sit-up ni Pixie na tandaan nyo, 150 plus kph po ang aabutin nito. Pero hindi natin itry yan dito kasi alam nyo naman na walang mahabang daan dito at saka traffic pa. Okay po, so ang una po, from starting po, ito po ang ano niya. By the way, sinasabi ni Tanakon Hongtong po, kasi nung pag-install niya, naramdaman ko talaga na nagwa-wild na ang makina ay hindi pa umuusad yung motor. Sabi niya, kailangan talagang itakbo pa siya ng 1,000 kph po para gumanda yung ano niya, yung performance niya. Ay ngayon po nakatakbo na siya ng mga 500. Yan po. Noon kasi nung pinalagay ko ay 10,000 pa ang odo nito. Ngayon ay 10,535 na. Tapos gumaganda na ang takbo niya. Yung luin niya ay slowly na kumakagat po at saka medyo ayaw ko nang ibahin yung bula. Kasi noon kasi nagwa-wild pa, hindi pa umuusad yung motor pero napakabilis talaga. Makuhin mo yung normal ng Pixie natin ay aabot ng 60 to 80, right? Tsaka pag binirit natin, aabot tayo ng 100 tapos hanggang 116, mga ganyan. Ito po yung 60 to 80 niya ay 120 na po. Okay? Pag binirit mo siya, aabot siya ng 130 to 140. Pag tinuloy-tuloy mo po at saka naka-aerodynamican, sabi ni Tanakon Hongtong po, ay aabot siya ng 150 plus. Iyan po ang sinasabi niya sa akin. So, ito po, itesting natin yung low RPM niya ngayon na tumakbo na siya ng 500 plus na odo. Okay? Pag hindi na ba nagwa-wild siya. So, ito po, hindi na siya nagwa-wild. 20 kph po. 2730, hindi nagwa-wild. O maganda na. Kasi noon kasi guys, nagwa-wild siya. Tapos pag umabot ka na ng 40, ayun na nagnormal na yung niya, yung tunog niya. Tapos maganda na. Ngayon po, tingnan natin yung arangkada niya. Kasi noon kasi nabibitin ako, parang iniiwan ako ng Inmax at saka yung Aerox sa traffic. Ngayon, nasubukan ko to ng isang araw. Nako, hindi talaga sila kikitain nito. Kasi ang sit-up nito ay pang racing na talaga. Okay po, tingnan nyo. Oh, ang bilis. Hindi lang tayo pwede dito. Ang arangkada niya ay mabilis po. Napakabilis yung arangkada niya. Kaya hindi ka maiiwan at saka high speed pa. Noon kasi parang nag-worry ako sa low RPM niya kasi nga ay kailangan pang abutin niya yung 40 kph na mag-normalize yung tunog ng motor na hindi nagwa-wild na yung makina. Pero ngayon po, tingnan nyo, ang ganda na ng tunog ng low RPM niya. Oh, tingnan nyo, 11 kph, 15, hindi na po nagwa-wild siya. Ang ganda talaga. So, itesting natin to sa labas, especially po doon sa traffic. Ngayon po, hindi na talaga nagwa-wild. Noon kasi
sobrang nag-wild siya. Tapos para bang gusto na niyang tumakbo ng malakas. So subukan natin dito, dalhin siguro natin doon sa traffic para mas maganda. Kasi mas maganda yung may kasabay ka. Kung hindi ka na ba maiiwan. So i-pray nyo ako, ha. Hindi ko lang alam kung sakyatan to mayroong lakas ba talaga, mayroong power ba, pero sa arangkada po, nako, pang racing nga ang sit up na to, kaya natatakot nga ako kasi hindi ko pa na-upgrade tong disc brake ni Pixie. So ito na tayo sa highway, tingnan natin. Ayun, may Inmax, oh. Oh, tingnan nyo yung arangkada niya. Nako, 80 na, 90 na, ang dali. Sobrang dali. Kailangan ko lang mag-minor kasi, traffic eh. Tingnan nyo, relax pa yan. Noon kasi 60 pa yan. Ngayon, tapos guys, tuloy-tuloy yung niya. Sige, ha. Pang racing talaga. Grabe talaga guys ang sit up na to. Noon kasi pag umabot ka na ng 110 ay kailangan mo talagang itudo-tudo yung gasolinador niya. Ito umabot ka pa ng 120 kph, ang dami pang ibubuga. Ito, pero hindi tayo pwede dito, ang daming sasakyan, ha. Subukan lang natin dito sa mga traffic yung arangkada, pwede pa tayo maiiwan. Daming sasakyan, hindi tayo makapag-try nito. Ito po ang problema dito, daming talagang sasakyan. Oh, grabing traffic. Pero guys, maganda na talaga yung low RPM niya. Maganda sa traffic, relax po. Pero pag ibirit mo, hindi ka mabibitin ito sa overtaken ko. Oh, tingnan mo, hindi ka mabibitin, Kinalumpa ko. Grabe po. Grabe ang sit up na to. Oops. Ito pala guys, papunta ito ng Rangsit. Ay, alis tayo dyan. Grabe sa mga overtaken guys, hindi ka ipapahiya nito. Galing, bilis ng arangkada. Yung sa start lang ng pag-install nito, ang concern ko lang talaga ay yung low RPM niya, kasi nagwa-wild pa siya. Tapos hintayin pa niya na aabot siya sa 40 kph para
medyo kumagat na yung ano niya, yung clutch bell niya. Ito ngayon guys. Tapos walang ano ha, walang ano to. Itong dito naiiwan ako sa mga ano sa mga kasabay ko. Kaya ito po maganda oh. Yung mga kasabay natin ay wala namang ano. So traffic pa guys. Hintayin natin. Malapit na. Ito yung kagandahan sa idle ano niya. Idle stop system niya. Kusa na lang siyang mamamatay. Tapos pag ano mo, pigayin mo yung throttle, ayun na. O yan o. Hindi ko pa nga ano o. Ito o. Wala yan. Pupulutin sila sa ano. Hindi yan makaabot. Tingnan nyo o. Ang bilis. O. Noon kasi ay o. 170. 120 na ay. Kasi tingnan mo, mayroon pang ibuga. Ang iyakating. So, iyan po ang drawback sa ano, sa sit up ni Pixie ngayon. Sobrang bilis niya. Kung minsan kasi ay hindi na ako komportable sa braking power niya. Kaya sorry talaga, hindi ko talaga matitest, pero kung nakita nyo naman, kunting burst lang, 120 na. Noon hindi pwede yan, di ba? Hindi pwede yan, 110 lang, tapos 105, banat-banat ka pa. Tingnan nyo naman, ang daming sasakyan, oh. So ingat tayo. Hindi tayo pwede dyan na ay bilis palarangan mo, tudo mo na. Sorry po, buhay ko to. Maliliit pa yung mayroon pa akong mga estudyante, wala pa nga akong graduate na anak. So ingat-ingat lang tayo po ha. So ang makaya lang natin na ibibigay ng pagkakataon. Okay? Pero sa overtaken talaga, hindi ka ipapahiya. Ang bilis niya. Tapos lalong gumanda pa yung ano, performance niya dahil sa shock upgrades ni Pixie. YSS sa likod at saka RSP naman sa harap. Kailangan nating ibigay yung trophy sa Grab driver, hindi tayo papatol dyan. Kailangan nating ibigay yung pride nila kasi everyday life nila yan. Joke. Okay. Dito po yung kasabay ko ng mga ano, nahirap sa tsaka Inmax, naiiwan ako noon. Pero wala na ano, hindi natin naabutan yung stoplight. Op. I-stop lang. Ayun po. So maghintay tayo. Dito naiiwan ako, tapos pagdating doon sa ano, sa may highway na talaga, doon sa pagliko, ang daming sasakyan diyan. So kailangan ng magaling ka na talagang magmaneuver sa mga ano, between cars. Kaya nga para kang nakipagkarera ng, alam nyo na, dito nagmula yung mga kamote riders po. So kailangan ingat lang po tayo.
So hindi natin matest tong kipits na. Punta siguro tayo dun sa ano, sa Pratumtane. Titingnan natin. Mababa pa siguro tong battery ng GoPro ko. Sobrang init. Baka bigla na lang mag-shutdown tong yung GoPro. Itong sakit ng GoPro, guys. Hero 9 to. Palaging complain namin ng mga video creator na or vlogger po ay pag nag-overheat na, automatic shutdown siya. Ayun, no. Delikado yun, guys. So sa bagay, starting 0 tayo hanggang ang lapit lang doon, oh. Tingnan nyo, ang lapit lang, tapos sasali na tayo sa so ito na. So tingnan nyo, A1 na, oh, 80, oh. Tingnan nyo, 100 na kagad, oh. Minor na tayo. Ang lapit, 100 kph na kagad. Nakakatakot yung bilis niya kasi pag trinotol mo siya, tuloy-tuloy talaga yung buga ng power niya. Kaya nakakatakot. Yung buga ng power niya ay hanggang 130 kph, more than, parang sa feeling ko nga siguro parang hanggang 140 to eh. Kasi yung max nito ay 150 kph plus. So laking tulong po yung throttle body at saka yung fuel injector na nilagay natin, ay na-install natin kay Pixie. Iba talaga yung hatak ng 15 teeth na sprocket, guys. Kung mabilis na yung 14 teeth na sprocket, mas lalo na tong 15. Okay. Kung bago lang po kayo nagabisita sa channel ko at marami pa po kayong tanong tungkol po sa motor na to, paki-visit lang po sa playlist ko. Baka masagot lahat ang mga tanong na nasa isip nyo. Salamat!